Naisip mo na ba na posibleng mali ang lahat ng itinuro sa iyo tungkol sa tagumpay at buhay? Na baka ang ideya ng pagsusumikap, paghihintay sa tamang panahon, o pag-asa sa swerte ay ang pinakamalaking kasinungalingan na sinabi sa iyo? Natuklasan ko na isang simpleng ugali ang maaaring magbago ng iyong realidad, at ipapakita ko sa iyo kung paano nito nagawa sa akin. Maghanda ka, dahil ang sasabihin ko ay maaaring magulat sa iyo, ngunit maaari ka ring palayain. Decision. Iyan ang salitang naghihiwalay sa mga nakakamit sa mga nananaginip lamang. At huwag kang magkakamali, hindi ako nagsasalita ng pagpili sa pagitan ng kape o tsaa, ng pagsakay sa bus o tren. Ang tinutukoy ko ay ang desisyon na nagbabago sa buong takbo ng iyong buhay. Napansin mo na ba kung gaano kadalas sinasabi ng mga tao, gusto ko sana yon, pero hindi ko kaya dahil wala akong pera, dahil wala akong oras, dahil hindi ko kilala ang tamang tao. Marahil ay nasabi mo na rin yan ng maraming beses. Ngunit sa kaloob-looban, hindi ito mga dahilan, kundi mga palusot. Ang tunay na dahilan ay ang kawalan ng isang matatag, tiyak, at hindi maibabalik na desisyon. Tingnan ang halimbawa ni John Kennedy noong 1962. Umakyat siya sa entablado at ipinahayag sa mundo, dadalhin natin ang tao sa buwan. Noon, walang nakakaalam kung paano ito gagawin, ang kinakailangang teknolohiya ay wala pa nga. Ngunit ang desisyon ay ginawa na. At ano ang nangyari pagkatapos noon? Lahat ay nagsimulang gumalaw, mga siyentista, inhinyero, mga resources, mga ideya na dati tila imposible. Nakikita mo ba? Ang daan ay hindi lumilitaw bago ang desisyon, ito ay nabubuo pagkatapos mong talagang mag-commit. Para bang hinihintay ng buong universo ang senyales na yon? Karamihan, gayunpaman, ay nananatiling paralisado dahil hindi nila makita kung paano makarating doon. Sinasabi nila, kapag may pera na ako, gagawin ko, kapag may oras na ako, magsisimula na ako. Iyan ang malaking pagkakamali. Ang totoo ay hindi mo kailanman magkakaroon ng lahat ng perpektong handa. Naisip ko lang ito nang iwanan ko ang seguridad ng isang trabaho at pinili kong tahakin ang isang landas na walang nakakaintindi sa aking paligid. Walang saysay sa papel, ngunit ang desisyon na ginawa ko ay nagsindi ng apoy na nag-udyok sa akin na hanapin ang mga resources, ang mga oportunidad, at maging ang lakas ng loob na hindi ko alam na taglay ko. At marahil ay nagtatanong ka, paano kung magkamali ako? Ang sagot ay simple, nagkakamali ka na kapag hindi ka nagdedesisyon. Ilang taon na ba ang lumipas na inuulit ang parehong mga resulta, nagmamaneho ng parehong sasakyan, naninirahan sa parehong bahay, nagrereklamo sa parehong mga problema. Hindi ito aksidente, ito ay refleksyon lamang ng mga maliit na hindi pagdedesisyon na naipon. Mayroong isang pag-aaral sa University of Columbia na nagpapakita na habang tumatagal ang mga tao sa pagdedesisyon, mas malaki ang posibilidad na hindi sila masiyahan sa napiling desisyon. Alam mo ba kung bakit? Dahil ang pag-aalinlangan ay lumilikha ng pagdududa, at ang pagdududa ay nanakawin ang enerhiya. Ang matatag na desisyon ang naglalagay sa iyo sa ibang frequency. Isipin ang isang radyo, habang nananatili kang nakatutok sa iisang istasyon, iisang musika lang ang naririnig mo. Ngunit sa sandaling ikot mo ang pindutan, isang bagong programa ang lilitaw. Iyan ang nangyayari sa iyong buhay. Ang desisyon ay ang pindutan na iyon. Binabago nito ang frequency, at sa bagong tono na ito ay magsisimula kang makakita ng mga oportunidad na dati ay wala para sa iyo. Hindi dahil wala sila roon, kundi dahil hindi ka pa handa upang makita ang mga ito. Natatandaan ko ang unang pagkakataon na naranasan ko ang pakiramdam na ito. Lubos akong nawala, naisip kong wala na akong kinabukasan. Ngunit noong araw na iyon na nagpasya akong magbago, naramdaman kong parang nawala ang isang mabigat na bagay sa aking mga balikat. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit sa unang pagkakataon ay hindi na ako nito kontrolado. Para bang binigyan ko ang universo ng pahintulot na kumonsulta para sa akin. At sa katunayan, ang mga pinto ay nagsimulang mabuksan. Ang mga taong hindi ko pa sana nakikilala ay pumasok sa aking landas, ang mga ideyang hindi ko pa sana naisip ay lumitaw. At narito ang isang bagay na kakaunti ang nakakaalam, ang desisyon ay hindi nakasalalay sa pera, sa oras, sa mga diploma o sa mga panlabas na pangyayari. Ito ay nakasalalay lamang sa iyo. Madalas mong iniisip na kailangan mong maghintay, ngunit ang paghihintay ang siyang nagpapanatili sa iyo na nakakulong. Iyon ang dahilan kung bakit isang maliit na bahagi lamang ng populasyon ang nabubuhay sa buhay na talagang ninanais nila.
Ang karamihan ay patuloy na nagkukwento kung bakit hindi nila kaya, na parang mga katotohanan. Ngunit ang lahat ng ito ay gumuho sa harap ng isang tunay na desisyon. Kaya naman, tinatanong ko, ano ang tinatago mo sa loob ng maraming taon? Ano ang desisyon na alam mo nang kailangan mong gawin, ngunit patuloy mong tinatago? Posible bang ito ang dahilan kung bakit nabubuhay ka pa rin sa parehong mga resulta? Sapagkat sa kaloob-looban, ang buhay ay hindi nagbabago kapag natuto ka pa o kapag nakuha mo na ang pag-apruba ng iba. Nagbabago ito kapag nagpasya ka. Natatandaan ko pa ang panahong parang walang saysay ang lahat sa aking buhay. Ginugugol ko ang aking mga araw sa pagpapalit ng gulong, pagpapalubricate ng mga sasakyan, at pagkadumi ng grasa sa mga garahe at gasolinahan. Mga trabahong tinatanggap ko dahil kailangan kong bayaran ang aking mga bill, hindi dahil nagbibigay ito sa akin ng kasiyahan o layunin. Noon, naniniwala akong ganoon na lang ako habang buhay, lumilipat mula sa isang trabaho patungo sa isa pa, walang kinabukasan, walang pag-asa. Wala akong pinag-aralan, walang naipon na pera, at ang aking imahe sa sarili ay isang ordinaryong tao, walang pagkakataon na makamit ang isang bagay na dakila. Sa panahong iyon ay nagtatrabaho ako bilang isang bombero sa Toronto. Sa unang tingin, maaaring mukhang isang marangal na trabaho, ngunit sa loob ko alam kong hindi ko ginagawa ang talagang gusto ko. At pagkatapos ay may nangyari na nagbago ng lahat, ipinakilala ako ng isang lalaki sa isang aklat na pinamagatang Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Wala akong ideya na ang mga pahinang iyon ay naglalaman ng susi sa isang radikal na pagbabago. Binasa at binasa ko ulit ang aklat na iyon, at sa unang pagkakataon ay naunawaan ko na ang pagbabago ay hindi nakasalalay sa gobyerno, o sa aking amo, o sa mga panlabas na pangyayari. Ang pagbabago ay nakasalalay lamang sa akin, sa aking desisyon, at sa imahe na taglay ko sa kung sino ang maaari kong maging. Nagpasya akong umalis sa hanay ng mga bombero. Maraming tao sa paligid ko ang nag-isip na nababaliw na ako. Paano kaya magiging matagumpay sa mundo ng negosyo ang isang taong walang karanasan, walang diploma sa kolehiyo, walang formal na plano? Ngunit hindi ko hinayaan na paralisahin ako ng mga tinig na iyon. Pinili kong maniwala na kaya ko. At ganoon ko binuksan ang aking unang kumpanya sa paglilinis. Isang simpleng bagay, walang kaglamor-glamor, ngunit doon nagbago ang aking buhay magpakailanman. Sa aking unang taon, nakapagkita na ako ng mahigit $100,000. Para sa isang taong nagmula sa mga mababang sahod na trabaho at walang pag-asa sa kinabukasan, iyon ay parang paglabas mula sa kadiliman patungo sa liwanag. At ang mas nakakatuwa ay wala akong kaalaman kung paano pamahalaan ang isang kumpanya. Wala akong alam tungkol sa accounting, kontrata, o mga diskarte sa paglago. Ngunit may isang bagay na mas malakas ang nag-udyok sa akin, ang aking hindi maibabalik na desisyon na magtagumpay. Sa bawat hadlang na sumulpot, nakakahanap ako ng paraan upang malampasan ito. Kapag kulang ang resources, may lumilitaw na oportunidad. Kapag tila wala ng mga kliyente, may lumilitaw na bagong kontrata. Natuklasan ko na kapag talagang nagpasya ka, ang landas ay nabubuo sa harap mo, kahit na sa simula ay tila imposible. Ngayon, isipin mo, ilang beses mo na bang ipinagpaliban ang isang pangarap dahil wala kang kumpletong kaalaman o dahil naramdaman mong kailangan mong maghanda pa, mag-aral pa, maghintay pa? At habang naghihintay ka, lumilipas ang mga taon, nawawala ang mga oportunidad, at nananatili pa ring pareho ang buhay. Maaari ko ring ginawa iyon, masasabi kong kapag may karanasan na ako, magbubukas ako ng negosyo, ngunit kung naghintay ako, marahil ay hanggang ngayon ay pinapatay ko pa rin ang mga apoy nang hindi natutuklasan kung ano ang kaya ko. Mayroong isang pag-aaral na inilathala sa Harvard Business Review na nagpapakita na ang pinakamalaking sanhi ng propesyonal na pagkabigo sa mga matatanda ay hindi ang kakulangan ng mga oportunidad, kundi ang pagsisisi sa hindi pagsubok sa isang bagay na talagang ninanais nila. At ang nakakatawa ay, nang mapanayam sila pagkatapos ng maraming taon, ang karamihan ay hindi nagsisisi sa mga bagay na sinubukan nila at nabigo, kundi sa mga bagay na hindi nila sinubukang gawin. Dito pumapasok ang desisyon. Natuklasan ko, sa praktika, na ang pera ay hindi ang pinakamalaking hadlang. Ang pinakamalaking hadlang ay ang aking sariling isipan na kinukumbinsi ako na hindi ako kaya. Nang mabasag ko ang hadlang na iyon, ang pera ay nagsimulang lumitaw sa dami na hindi ko pa naisip na posible. At hindi ko sinasabi ito para maghambog, kundi upang patunayan na hindi ang mga panlabas na kondisyon ang nagdidikta sa iyong tagumpay, kundi ang matatag na desisyon na magbago at ang lakas ng loob na magpatuloy kahit na wala kang lahat ng sagot.
At narito ang isang tanong na maaaring makaapekto sa iyo. Ilang oportunidad na ang napalampas mo dahil masyadong matagal kang kumilos? Ilang beses mo nang kinumbinsi ang iyong sarili na hindi pa ito ang tamang panahon, kung kailan ang kulang lang naman ay ang pagdedesisyon? Sapagkat kung may natutunan ako noon, wala talagang perpektong panahon, walang perpektong kondisyon. Mayroon lamang ang iyong desisyon. At kapag ito ay talagang ginawa na, ang lahat sa paligid ay magsisimulang mag-ayos upang maging posible ang mga bagay na dati tila imposible. Ang lahat sa universo ay nag-vibrate. Walang nakatitigil, wala talaga. Kahit na nakaupo kang walang galaw sa isang silya, ang iyong katawan, ang iyong mga selula, ang iyong enerhiya ay patuloy na gumagalaw. Pinatunayan na ito ng agham. At ang mas nakakagulat ay ang iyong mga iniisip ay enerhiya din, at nag-vibrate ito sa isang tiyak na frequency. Ang frequency na ito ay parang isang istasyon ng radyo, tinutukoy nito ang uri ng resulta na iyong maakit. Ang karamihan sa mga tao ay nagugugol ng kanilang buong buhay na nakatutok sa isang istasyon, inuulit ang parehong mga iniisip, at dahil dito nakakakuha ng parehong mga resulta. Gusto nila ng bagong kotse, bagong bahay, bagong realidad, ngunit patuloy pa ring nag-isip at kumikilos sa parehong frequency na kinaroroonan nila. At paano mo asahan ang ibang resulta kung hindi nagbabago ang tono? Naunawaan ko ang konseptong ito nang mapagtanto kong ang aking dating mga trabaho ay hindi magbabago sa aking buhay. Ang kapaligiran na aking ginagalawan ay refleksyon ng mental frequency na aking pinanatili. Para bang nakakulong ako sa isang makipot na espasyo, kung saan ang lahat ng nangyayari sa akin ay paulit-ulit lamang. Nang magsimulang mag-aral ng mas malalim, naunawaan ko, kung gusto ko ng bagong resulta, kailangan kong magbago ng frequency. Ngunit paano ko babaguhin ito? Sa pamamagitan ng mga bagay na iyong iniisip ng paulit-ulit at sa mga imaheng taglay mo sa iyong isipan. Sinabi ni Einstein na ang intuwisyon ay isang banal na regalo at ang pangangatwiran ay isang tapat na tagapaglingkod lamang. Ngunit nabubuhay tayo sa isang lipunan na sumasamba sa lohika at hinahamak ang intuwisyon. Ang problema ay, kapag umaasa ka lamang sa mga nakikita at lohikal, mananatili kang nakakulong sa mga maliliit na resulta, dahil nakikita mo lamang ang mga umiiral na. Ngunit ang imahinasyon at intuwisyon ay nagpapahintulot sa iyo na ma-access ang mga frequency na hindi pa nakikita, ngunit magagamit na. Kapag lumikha ka ng isang malakas na mental na imahe ng nais mong maging, sa katunayan, nagbabago ka ng istasyon, binabago mo ang frequency na umaakit ng mga bagong pangyayari sa iyong buhay. Malinaw kong natatandaan nang simulan kong ipatupad ito. Wala akong ideya kung paano magbukas ng mga tanggapan sa ibang bansa. Para sa isang taong tulad ko, na hindi pa nakatapos ng formal na pag-aaral, ang pag-isip na yon ay tila walang katuturan. Ngunit sinimulan kong isipin ito araw-araw, na isipin ang aking sarili na nabubuhay sa katotohanan iyon, nakikipag-usap sa mga taong may iba't ibang kultura, nagpapalawak ng negosyo sa internasyonal. At ano ang nangyari? Unti-unti ang mga tao, ang mga oportunidad, at ang mga ideya ay nagsimulang lumitaw. Para bang ang isang palaisipan ay nabubuo piraso-piraso, nang hindi ko alam ang kumpletong mapa mula sa simula. Karamihan sa mga tao, gayunpaman, ay tumatanggi na gawin ito dahil hindi nila makita ang buong landas. Para itong isang taong nananaginip na maglakbay, ngunit tinatanggap lamang na mag-ayos ng maleta kapag ang lahat ng mga daan, lahat ng mga tol, at bawat detalye ng paglalakbay ay namapa na. At dahil hindi ito nangyayari, hindi na lang sila pumupunta kahit saan. Ilang beses mo na bang ipinagpaliban ang isang bagay dahil hindi mo makita ang lahat ng mga hakbang ng maaga? Iyan ang dahilan kung bakit maraming nananatili sa parehong lugar. May isang pag-aaral mula sa University of California na nagpapakita na ang mga taong detalyado at palagiang binabalangkas ang kanilang mga mithiin sa isip ay nag-aaktibo ng mga partikular na bahagi ng utak na may kaugnayan sa motibasyon at pagpaplano. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta isang mistikong paniniwala, may siyensya pala rito. Kapag lumilikha ka ng malinaw na mga larawan sa isipan, ang iyong utak ay magsisimulang kumilos na parang nangyayari na iyon, at binabago nito ang iyong mga desisyon, ang iyong enerhiya, at maging ang mga oportunidad na iyong nakikita sa paligid. Gusto kong isipin na tayo ay parang mga buhay na antena. Ang dalas ng iyong panginginig ay tumutukoy sa uri ng signal na iyong ipinapadala at ang uri ng signal na iyong tinatanggap pabalik. Kapag ang iyong isipan ay nakatuon sa takot, pag-aalinlangan, at mga dahilan, patuloy kang makatatanggap ng mga sitwasyon na nagpapatunay sa parehong dalas na iyon.
Ngunit kapag nagpasya kang baguhin ang iyong tuning at simulan mong isipin ang iyong sarili bilang ang taong nais mong maging, ang iyong buhay ay hindi maiiwasang magbabago. Hindi dahil nagbago ang mundo mismo, kundi dahil nagsimula kang makita at maakit ang mga bagay na dati ay hindi mo nakikita sa dating istasyon na iyong kinaroroonan. At narito ang tanong na kailangan mong itanong sa iyong sarili ngayon, sa anong dalas ka nabubuhay? Hindi ba't panahon na para ikot ang dial, palitan ang iistasyon, at simulan mong isipin ang iyong sarili bilang isang taong nakamit na ang matagal mo nang ninanais? Sapagkat, sa huli, ang buhay na iyong pinapangarap ay umiiral na sa isang tiyak na dalas. Ang tanging hakbang na kulang ay ang pagsinton mo rito. Ilang beses mo na bang sinabi sa iyong sarili na magsisimula ka ng isang bagay kapag may sapat ka ng pera, kapag mayroon ka ng oras, kapag perpekto na ang mga pangyayari? Ito ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali na nagagawa ng mga tao, at marahil ito ang pumipigil sa iyo na mabuhay ang tunay mong ninanais. Ang katotohanan ay ang pera, ang oras, ang mga kondisyon ay hindi kailanman lilitaw bago ang desisyon. Lumilitaw ang mga ito pagkatapos mong talagang magpasya. Ngunit ang karamihan ay kabaligtaran ang ginagawa, naghihintay, nagpapaliban, naniniwalang isang araw ay magkakahanay ang lahat para sa wakas ay magawa na nila ang kanilang balak. Ang araw na iyon ay hindi kailanman dumarating, at ang buhay ay nagiging isang walang hanggang paghahanda na hindi kailanman nagiging katotohanan. Naalala ko ang isang mag-asawa na kinausap ko sa Toronto. Gusto nilang bumili ng bahay, ngunit sinasabi nila, wala kaming pera. Tinanong ko sila, pinili niyo na ba ang bahay? Nagdesisyon na ba kayong bibili? Napatingin sila sa akin nang may pagtataka, dahil inaakala nilang ang desisyon ay darating pagkatapos magkaroon ng pera. Sabi ko, hindi nyo kailangan ang pera para magdesisyon. Kailangan nyo ang pera para magbayad, pero ang desisyon ang mauuna. Parang hindi makatuwiran, ngunit ito ang paraan ng paggana nito. Ilang sandali pa, nagpasya sila at, kamangha-mangha, nagsimulang lumitaw ang mga kondisyon. Mga oportunidad sa pagpapautang, tulong mula sa mga kamag-anak, mga di inaasahang pinagkukunan. Wala sa mga ito ang lalabas kung hindi muna sila nagpasya. Ang karaniwang lohika ay nagpapapaniwala sa iyo na kailangan mong makita ang buong landas bago ka gumawa ng unang hakbang. Ngunit dahil hindi ka gumagawa ng unang hakbang kaya hindi kailanman lumilitaw ang landas. Isipin mo kung naghintay pa ang magkapatid na Wright na magkaroon ng lahat ng modernong teknolohiya sa paglalakbay sa himpapawid bago gumawa ng unang eroplano. Hindi sana sila umalis sa lupa. Nagsimula sila sa kung ano ang meron sila at nagtiwala sa mga bagay na hindi nila alam. Iyan ang naghihiwalay sa mga taong nagtatagumpay sa mga taong nananatiling paralisado. Maraming beses ko na ring naranasan ito. Nang simulan ko ang aking negosyo sa paglilinis, wala akong kumpletong plano, wala akong naipon na puhunan, wala akong karanasan. Kung naghintay pa ako na magkaroon ng lahat ng iyon, malamang namatay akong may dalang pangarap sa aking puso. Ngunit dahil nagpasya muna ako, nagsimulang magkasya ang mga piraso. May mga taong tumulong, may mga customer na dumating, at may mga pagkakataong mag-expand na hindi ko man lang naisip na posible. Para bang hinihintay ng buhay na magpakita ako ng commitment bago ipakita ang mga nakatagong kayamanan. At marahil ngayon ay iniisip mo, paano kung magdesisyon ako at wala namang mangyari? Ito ang isa sa mga karaniwang pagtutol. Ang katotohanan, gayunpaman, ay kapag ikaw ay talagang nagpasya, mayroong palaging mangyayari. Hindi naman palaging sa paraang iyong inaasahan, pero mangyayari. Ang problema ay marami ang nagsasabing nagpasya na, ngunit palihim na nag-iwan ng isang bukas na pintuan para umatras. Hindi iyon desisyon, iyon ay pagsubok lamang. Ang tunay na desisyon ay hindi na mababawi, wala nang pagbabalik. Para itong pagsusunog ng tulay sa likuran mo at pagsasabi, walang pag-uurong. Susulong ako hanggang sa huli. Ipinakikita ng mga pag-aaral sa behavioral psychology na kapag ang isang tao ay gumagawa ng isang malinaw at pampublikong desisyon tungkol sa isang bagay, ang posibilidad na matupad ang desisyong iyon ay tumataas ng malaki. Ito ay dahil ang utak ay nagsisimulang pagsamahin ang mga pag-isip at kilos upang suportahan ang napiling iyon. Ibig sabihin, kapag ikaw ay talagang nagpasya, ang iyong sariling mental system ay mag-aayos upang maghanap ng mga landas na dati ay hindi mo nakikita. Isipin mo kung gaano karaming mga pangarap ang iyong iniwan dahil naniniwala kang kailangan mo munang magkaroon ng isang bagay bago ka magsimula. Marahil isang bagong bahay, isang paglalakbay, isang negosyo, o kahit isang pagbabago sa iyong personal na buhay.
Hindi ba't panahon na para baliktarin ang lohika na ito? Hindi ba't ang kawalan ng desisyon ang nagpapanatili sa iyong pagiging static, nakulong sa parehong buhay, paulit-ulit na nakakaranas ng parehong mga resulta taon-taon? Ang sikreto ay hindi ang maghintay na magkaroon. Ang sikreto ay ang maging una. Kapag kinuha mo na ang identidad ng taong nakakaranas na ng iyong ninanais, ang iyong pag-ugali ay magbabago, ang iyong mga pagpipilian ay magbabago, ang iyong enerhiya ay magbabago. At, bilang resulta, magsisimula kang makaakit ng mga resources, tao, at oportunidad na dati ay nasa labas ng iyong abot. Ang desisyon ng trigger at lahat ng iba pa ay bunga nito. Kaya, iniwan ko sa iyo itong pagninilay-nilay, ano ang iyong pinagpapaliban sa dahilang wala ka pang sapat na pera, oras, o kaalaman. Dahil marahil ang talagang kulang ay wala sa mga yon. Marahil ang kulang ay ang iyong desisyon lamang. Natutunan ko, sa paglipas ng panahon, na karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang buong buhay sa pagwawalang bahala sa mga pinakamakapangyarihang kakayahan na taglay nila sa kanilang sarili. Mula pagkabata, sinasanay tayong maniwala lamang sa ating nakikita, naririnig, at nahahawakan. Ang ating mga pisikal na pandama ay pinahahalagahan na parang ito lamang ang pinagmumulan ng katotohanan. Ngunit ang katotohanan ay limitado tayo nito, sapagkat tayo ay nakakulong lamang sa kung ano ang naroon na, sa kung ano ang nasa harapan na natin. Sabi ni Einstein, ang intuitive mind ay isang banal na regalo at ang rational mind ay isang tapat na katulong lamang. At tingnan mo ang nangyari, nagtayo tayo ng isang lipunan na sumasamba sa katulong at nakakalimutan ang regalo. Ito ay trahedya, sapagkat nangangahulugan ito na sinusubukan ng mga tao na bumuo ng mga pambihirang buhay gamit lamang ang mga karaniwang kasangkapan. Pinagkalooban tayo ng mga superior na kakayahang pangkaisipan na wala sa ibang nabubuhay na nilalang. Imahinasyon, intuisyon, kalooban, memorya, katwiran, at perception. Ito ang mga kakayahang nagpapahintulot sa atin na lumikha ng isang bagay mula sa wala, makita ang di nakikita, baguhin ang mga ideya tungo sa katotohanan. Ngunit dahil halos walang sinuman ang tinuturuan kung paano gamitin ang mga ito, karamihan ay nag-aaksaya ng pinakamahalagang bagay na mayroon sila. Ilang beses mo na bang narinig ang isang taong nagsasabi, maniniwala lang ako kung nakita ko na? Ito ay isang malaking pagkakamali. Sapagkat ang paniniwala lamang sa kung ano ang mayroon na ay parang pagmamaneho ng sasakyan habang nakatingin lamang sa rearview mirror. Hindi mo nakikita kung saan ka pupunta, nakikita mo lamang kung saan ka na nagmula. Natuklasan ko, sa praktika, ang kapangyarihan ng paggamit ng mga kaloob na ito. Naalala ko noong sinimulan kong isipin ang aking buhay na higit pa sa realidad na aking kinabubuhayan. Wala akong pera, wala akong formal na kaalaman, wala akong mahahalagang koneksyon. Ngunit mayroon akong imahinasyon. Araw-araw, iniisip ko ang sarili ko na nakatira sa mas magagandang bahay, naglalakbay sa mga lugar na hindi ko man lang alam kung paano mapupuntahan, nagbubukas ng mga kumpanya sa iba't ibang bansa. Kumilos ako na parang akin na ang buhay na yon. Ang mga tao sa paligid ko ay nag-akala na masyadong mataas ang aking pangarap, ngunit pinatunayan ng panahon na ang imahinasyon ay hindi katang-isip, ito ay isang di nakikitang plano na unti-unting nagiging katotohanan. Ang intuition ay naging isa rin sa aking mga pinakamalaking kaalyado. Maraming beses, sa harap ng mahalagang desisyon, wala akong lahat ng datos, wala akong lahat ng katiyakan, ngunit mayroon akong isang matinding pakiramdam, halos hindi maipaliwanag, na dapat akong sumunod sa isang partikular na landas. At sa tuwing nagtiwala ako sa panloob na tinig na yon, ang mga resulta ay naging pambihira. Ngayon, sinisimulan na itong kilalanin ng siyensya, na tinatawag itong intuitive intelligence. May mga pag-aaral na nagpapakita na ang mga taong mas nagtitiwala sa kanilang intuisyon ay may posibilidad na gumawa ng mas mabilis at madalas na mas epektibong mga desisyon kaysa sa mga umaasa lamang sa lohika. At mayroon pa ang kalooban na ito ang kahangahangang kakayahan na mag-focus sa isang bagay hanggang sa maging hindi na maiiwasan. Kapag itinuro mo ang iyong kalooban sa isang layunin, para bang nawawala ang lahat ng iba pa. Ganito ang nangyari sa akin nang magpasya akong baguhin ang aking buhay. Hindi ako nagbigay ng puwang para sa mga pag-aalinlangan, hindi ako nag-iwan ng mga bukas na pinto para umatras. Pinili kong mag-focus at panatilihing nakatuon ang aking buong enerhiya sa aking gusto. Ang resulta ay, kahit nasa harap ng mga paghihirap, hindi ako lumihis, at ang mga solusyon ay lumilitaw sa daan. Ang mga di nakikitang kaloob na ito ay parang mga kalamnan. Habang mas ginagamit mo ang mga ito, mas lumalakas ang mga ito.
At kapag natutunan mong gamitin ang mga ito ng may kamalayan, mapapansin mong hindi ka limitado ng mga panlabas na pangyayari. Para bang mayroon kang akses sa isang paralel na mundo ng mga posibilidad na hindi pinapansin ng karamihan sa mga tao. Ngunit para dito, kailangan mong payagan ang iyong sarili na maniwala sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Tulad ng sabi ni Lincoln, ang paniniwala lamang sa mga bagay na nahahawakan ay hindi tunay na pananampalataya. Ang tunay na tagumpay ay ang paniniwala sa di nakikita. Ngayon, isipin mo kung ilang beses mo na iniiwasan ang pagkilos dahil hindi mo nakikita ang lohikal na solusyon. Ilang pagkakataon ang nawala mo dahil naghintay ka ng mga nakikitang patunay na ito ay gagana. At kung, sa halip, nagtiwala ka ng kaunti sa iyong imahinasyon, sa iyong intuisyon, sa iyong perception, hindi ba't nasa ibang antas na ang iyong buhay ngayon? Ang natuklasan ko ay, kapag sinimulan mong gamitin ang mga kaloob na ito, ang imposible ay nagiging isang salita lamang, dahil ang lahat ay nagsisimulang mag-ayos ayon sa imaheng iyong pinananatili sa loob mo. Marahil hindi mo alam, ngunit nagamit mo na ito noon. Nang hilingin mo ng husto ang isang simpleng bagay, tulad ng isang damit, isang sasakyan, o kahit isang espesyal na date, at nagdesisyon kang magkakaroon ka nito, nakahanap ka ng paraan, kahit na hindi mo alam kung paano sa simula. Ito ay patunay na gumagana ang mga kaloob na ito, kahit na hindi mo namamalayan. Ang pagkakaiba ay ngayon ay magagamit mo na ang kapangyarihang ito ng may layunin, upang itayo ang buhay na talagang ninanais mo, sa halip na manatiling limitado sa kung ano ang nakikita mo sa iyong mga pisikal na mata. Ang tanong ay, handa ka na bang tumigil sa pamumuhay lamang sa kung ano ang ipinakikita ng iyong mga pandama at simulan ang paggalugad sa kayamanan ng mga di nakikitang kaloob na taglay mo na? Dahil sa araw na gawin mo iyon, matutuklasan mong hindi ka kailanman talaga limitado. Ang limitasyon ay palaging nasa paraan lamang kung paano mo pinili na tingnan ang iyong sarili at ang mundo. Kung mayroong isang ideya na dapat mong dalhin mula sa video na ito ay walang nagbabago hanggang sa magpasya kang magbago. Hindi ito tungkol sa paghihintay na magkaroon ng mas maraming oras, mas maraming pera, o mas maraming katiyakan. Ito ay tungkol sa pag-angkin ngayon ng kontrol sa iyong buhay at pag-ayon ng iyong isipan sa dalas ng mga bagay na nais mong maranasan. Ito ang susi na nagbabago ng lahat. At dahil nandito ka na, huwag kang tumigil dito. Ang susunod na video na lumalabas sa screen ay dadalhin ka pa sa mas malalim na landas na ito, umaakyat pa ng isang baitang sa iyong pag-unlad ng karunungan, para maging isa pang porsyento na mas mahusay kaysa sa iyong pagkatao ngayon. Nagpapasalamat ako sa pagsama mo sa akin hanggang dito at hinihintay kita sa susunod na video.